Magandang umaga mga bata. Unang araw, maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya. Mahalaga sa bawat pamilya ang maayos sa pag-uusap. Kapag marunong tayong gumamit ng magagalang na salita at nakikinig tayo sa isa't isa, nagiging mas masaya at nagkakaisa ang ating pamilya. Paano ka nakikipag-usap sa iyong mga magulang o kapatid sa bahay? Ano ang nararamdaman mo kapag magalang kang kinausap ng iyong kapamilya? Bakit kaya mahalaga ang maayos sa pakikipag-usap sa pamilya? Ang pamilya ni Juan. Isang hapon, nag-aaral si Juan sa kanilang sala. Lumapit siya sa kanyang nanay. Nanay, maaari po ba akong lumabas sandali para maglaro kasama ang aking mga kaibigan? Magalang na tanong ni Juan. Ngumiti ang kanyang nanay. Oo naman anak, pero tapusin mo muna ang iyong taktang aralin. Sumang-ayon si Juan. Sige po nanay, salamat po. Nakita ito ng kanyang kapatid na si Ana. Nagtanong siya, Kuya, pwede ba akong sumama sa inyo? Oo naman, Ana. Pero magpaalam ka muna kay nanay ng maayos. Sagot ni Juan. Dumapit si Ana at magalang na nagpaalam. Pinayagan sila ng kanilang nanay. Nagpasalamat ang magkapatid at sabay na lumabas para maglaro. Dahil sa maayos at magalang na pag-uusap, naging masaya ang kanilang hapon. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Anong mga magagalang na salita ang ginamit ni Ana at Juan? Ikaw ba rin ay gumagamit ng mga magagalang na salita? Ang maayos sa pag-uusap sa pamilya ay may kasamang respeto at paggalang. Mahalaga ang paggamit ng mga salitang po, opo, salamat, pasensya, pakiusap. Nakakatulong ang pakikinig at pagiging mahinahon sa masayang samahan ng pamilya. Mga katangian ng maayos na pag-uusap sa pamilya. Nakikinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Hindi nagsasabi ng masasakit na salita. Gumagamit ng magagalang na salita gaya ng po, opo, salamat, pakiusap, at pasensya na. Maayos na nagpapahayag ng saloobin at damdamin. Nirerespeto ang opinyon ng bawat isa. Gawin natin. Sabihin kung paano mo maipapakita ang maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya sa bawat sitwasyon. Sitwasyon, gusto mong humingi ng baon kay nanay. Nais mong manood ng TV pero nanonood pa si kuya. Nahuli ka ni tatay na naglalaro nang hindi pa tapos ang takdang aralin mo. May gusto kang itanong tungkol sa iyong takdang aralin. Nakita mong pagod si nanay. Gawin natin.
Isulat ang tama kung wasto ang pinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang dapat gamitin kapag may hinihingi sa magulang? Ano ang ibig sabihin ng maayos na pag-uusap? Ano ang sasabihin mo kapag binigyan ka ng laruan? Paano ka dapat magsalita sa nakatatanda? Ano ang dapat gawin kung may hindi pagkakaunawaan sa pamilya? Laging tandaan, ang maayos sa pag-uusap sa pamilya ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto sa paggamit ng magagalang na salita at pakikinig sa isa't isa, nagiging mas matatag at masaya ang bawat pamilya. Ikalawang araw, maayos na pag-uusap sa loob ng pamilya. Ano ang madalas mong sinasabi kapag may kailangan ka kina nanay o tatay? Paano ka humihingi ng paumanhin kapag may nagawa kang mali? Ang pakikipag-usap ay hindi lamang salita. Ito ay paraan ng pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa ating pamilya. Mga paraan ng maayos na pakikipag-usap sa pamilya. Paggamit ng magagalang na salita. Pakikinig ng mabuti. Magalang na pagtatanong at pagsagot. Pagsasabi ng totoo. Paghingi ng paumanhin at pasasalamat. Kapag maayos ang ating pananalita, nagiging magaan ang loob ng bawat isa. Ipinapakita nito na iginagalang natin ang damdamin ng ating pamilya. Dahil dito, mas nagiging malapit at nagkakaunawaan ang lahat. Gawin natin. Sabihin kung magalang o hindi magalang ang paraan ng pakikipag-usap. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ano ang dapat sabihin kapag binigyan ka ng pagkain? Ano ang dapat gawin kapag may nagsasalita? Ano ang dapat sabihin kung nagkamali ka? Alin sa mga ito ang magalang na paraan ng pakikipag-usap? Ano ang epekto ng maayos na pakikipag-usap sa pamilya? Laging tandaan, ang maayos sa pakikipag-usap ay gumagamit ng magalang na salita, pakikinig at pagsasabi ng totoo. Ito ay nakatutulong sa pag-unlad ng ugnayan sa pamilya at nagdudulot ng masayang samahan. Ikatlong araw na isasakilos ang paraan ng maayos na pakikipag-usap sa loob ng pamilya. Ang maayos na pakikipag-usap
ay hindi lamang salita, kundi kilos din. Ang paggamit ng magalang na pananalita, tamang tono at mabuting pakikinig ay nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ito ang susi sa pagkakaroon ng magandang samahan at pagkakaunawaan sa pamilya. Bakit kailangang gumamit ng magagalang na salita sa tahanan? Ano ang mangyayari kung palaging sumisigaw ang mga miyembro ng pamilya? Paano nakatutulong ang maayos na pakikipag-usap upang maging masaya ang pamilya? Kapag ginagamit natin ang magagalang na salita at kilos, na ipapakita natin ang pagmamahal at respeto. Dahil dito, mas nagiging masaya, mapayapa at puno ng pagkakaunawaan ang ating pamilya. Ang pag-aaway ni Liza at Mark. Isang hapon, nag-aaway sina Liza at Mark dahil pareho nilang gustong gamitin ang laruan na robot. "Sa akin to! Ako ang unang kumuha!" sigaw ni Mark. "Hindi! Akin ito! Ako naman ang maglalaro!" tugon ni Liza. Nagalit na sila at halos magkasigawan, pero biglang dumating si nanay. Huminga ng malalim si Lisa at nagsabing, "Mark, maaari bang maglaro muna ako ng 5 minuto? Tapos, ikaw naman." Ngumiti si Mark at sumagot, "Sige Lisa, hihintayin ko ang turn ko. Salamat sa pakipag-usap mo ng maayos." Mula noon, natutunan nilang mas masarap maglaro kapag nagkakaintindihan at nag-uusap ng maganda. Sino ang dalawang magkapatid? Ano ang dahilan ng kanilang pag-aaway? Anong aral ang inyong natutuhan mula sa kwento? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ano ang dapat mong sabihin kung may nagawa kang mali? Paano ka magtatanong sa magulang ng magalang? Ano ang dapat mong gawin kapag nagsasalita ang iyong kapatid? Ano ang nararapat mong sabihin kapag may binigay sa iyo? Ano ang resulta ng maayos na pakikipag-usap sa pamilya? Laging tandaan, ang maayos na pakikipag-usap ay gumagamit ng magagalang na salita at kilos. Ito ay nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Nakapagbibigay ito ng magandang relasyon at pagkakaunawaan sa pamilya. Ika-4 na araw, maayos na pakikipag-usap sa pamilya gamit ang magagalang na salita. Tingnan ang mga larawan. Ano ang napapansin nyo sa kanila? Paano ninyo ipapakita ang paggalang sa inyong pamilya? Ang nabuhos na juice. Isang hapon, sabay na kumakain sina Carlo at ate niyang si Liza.
Habang naglalaro si Carlo ng kutsara, hindi niya sinasadyang matabig ang baso ng juice ni Liza. Nabuhos ito sa mesa at nabasa ang ilang papel ni Liza. Nagulat si Liza at muntik nang magalit. Pero napansin niya ang mukha ng kanyang kapatid na natatakot at nagsabing, "Patawad po ate, hindi ko po sinasadya." Huminga ng malalim si Lisa at sinabing, "Sige Carlo, ingat ka na lang sa susunod. Tutulungan kitang punasan ang mesa." Ngumiti si Carlo at agad tumulong. Dahil sa pagpapasensya ni Liza at sa paggamit ng magalang na salita ni Carlo, naiwasan ang away at nanatiling masaya ang kanilang merienda. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ano ang nangyari at muntik nang magalit si Liza kay Carlo? Ano ang aral na iyong natutuhan mula sa kwento? Kapag tayo ay magpapasensya, mas nauunawaan natin ang pagkakamali ng iba. Ang paggamit ng magagalang na salita ay nakatutulong upang maging magaan ang pakikipag-usap at manatiling masaya ang relasyon sa pamilya. Gawin natin. Roleplay. Ang mga mag-aaral ay gaganap ng sitwasyon ng hindi pagkakaintindihan at ipapakita kung paano ito maaayos gamit ang pasensya at magagalang na salita. Basahin natin ang tulang kapag may pasensya. Kung minsan sa tahanan may tampuhan, maliit na bagay nagdudulot ng alitan. Ngunit kung pasensya ang paiiralin, ang puso'y gagaan, ang galit ay lilim. Magagalang na salita ang ating gamitin, patawad salamat lagi nating banggitin. Sa bawat pamilya, ugnayan ay tumitibay kung pasensya at pag-unawa ang laging taglay. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali naman kung hindi. Laging tandaan, kung may pasensya at gumagamit ng magagalang na salita, nagiging maayos ang ating pakikipag-usap at mas nagiging masaya ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!